Magandang hapon po itong News TV Live. Sa mga oras pong ito, pinakakawalan na ng mga kasapi ng CPP-NPA ang 4 na pulis na binihag nito sa Surigao del Norte. Bago nito nagdeklara ng 5 araw na tigil putukan ang militar sa 6 na bayan sa lalawigan para bigyan daan ang pagpapalaya sa mga alagad ng pulisya. At tingnan natin ang update si Chino Gaston. Chino? Rida, kasalukuyang isinasagawa ang turnover ceremony nitong 4 na bihag na tinuturing na POWs ng New People's Army. Na pulis na sina PO3 Vic Calubag, Concon, PO1 Ray O'Neil Morales, PO1 Jowen Zabalya at PO1 Edito Rocino dito sa isang barangay sa Agusan del Norte. At habang isinasagawa ang programa ay inaasahang ito-turnover sila kay DILG Undersecretary Nani Braganza na ating sinamahan paakyat dito sa bundok kung saan matatagpuan ang liblib na barangay na ito. Isa sa mga kondisyon sa pagpasok ng mga tauhan ng gobyerno at maging ng mga media ay hindi dapat samahan ang mga tauhan ng gobyerno ng kahit sinumang armadong pulis at puwersa ng militar. Ito isa bilang pagtugon rin daw sa sinasabing ceasefire na umiiral ngayon na inaasahang tatagal ng 5 araw para pagbigyan lamang itong turnover o pag-surrender o pagbigay o pagbabalik nitong prisoners of war o POW na ating mga 4 na pulis na matatandang nahuli ng mga armadong pangkat ng NPA nung isinagawang operasyon nila sa Alegria, Surigao del Norte. At sa ngayon ay nakikinig pa rin tayo dito sa ginagawang programa at pinapalibutan tayo ng napakaraming tauhan o pangkat ng New People's Army na todo armado ng kanilang mga armas. Bago nito ay nagsagawa muna ng pagkanta ng national anthem nitong CPP-NPA at kasunod niyan ay kinanta naman ang ating national anthem. At yan muna ang latest mula rito. Balik sa iyo, Rida. Chino, kamusta ang lagay ng mga pinakawalang bihag dyan? Alam mo, Rida, sumailalim kaagad sila ng medical check-up, no? Dahil may mga dalang doktor itong mga tauhan ng gobyerno na umakyat dito. At ayon sa doktor na siyang nagsagawa ng medical check-up sa kanilang sinabi, nasa maayos na lagay, malusog ang ating mga pulis at walang tanda na pinahirapan o tinorture ang mga ito. At gusto nating i-point out, Rida, na yung ginawang operation ng NPA noong July 10, 2 sa kanilang hanay ang namatay. Kaya kung baga may motivation silang magalit, meron. Pero maayos daw ang pagtrato nila dito sa mga pulis na gusto nilang ipakita na tanda ng kanilang professionalismo at yung pagtugon na rin nila dito sa mga rules ng Geneva Convention kung saan nakastipulate na dapat pinapangalagaan itong mga prisoners of war o POW. Chino, we understand na nariyan din ngayon si DILG Secretary Mar Rojas. Ano yung papel niya? Dahil ba nag-escalate na sa provincial level yung nangyari? Kasi alam mo, Rida, napilita pumunta talaga dito si DILG Secretary Mar Rojas dahil nag-bog down daw o natigil ang negotiation ng pag-release nitong 4 na pulis na bihag doon sa provincial level. So, yung provincial level hindi na kinaya itong negotiation kung kaya't minabuti na ni Secretary Rojas na siya na mismo ang lumapit dito sa pamunuan ng NDF sa buong Mindanao at siyang mag-arrange na maaari bang pakawalan na itong 4 na mga pulis. Sa kasalukuyan, sila Secretary Rojas ay nandun sa bayan ng Cucharaw sa Agusan del Norte na naghihintay kasama ng mga pamilya nitong 4 na bihag na mga pulis dahil ang balak sana nila ay umakyat dito ngunit kailangan daw mabigyan ng security o sa pagkakaintindi natin kailangan mabigyan ng security dahil hindi lamang si Secretary Rojas ang narito ngayon, kundi maging si OPAP Secretary Ging Deles at maging si PNP Chief Alan Purisima. Kung kaya't masyadong magiging komplikado daw kung sila pa mismo umakyat at sumundo rito. Kaya dahil kailangan sila magdala ng mga security escort. Isa sa mga panawagan nitong NPA ay dapat walang armadong escort o walang armadong pangkat ng gobyerno na maaaring lumapit dito para huwag lamang magkaroon ng kalituhan or misunderstanding at baka magkaroon ng misencounter dahil masyado nga malapit ang dalawang pangkat na on a normal day ay magkakaaway at nagtutugisan sa isa't isa. Alright, maraming salamat sa iyo, Chino Gaston.